Kuya Bok Stories. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang simpleng pamilya. Isang pamilyang hindi kailanman sumuko sa kabila ng hirap ng buhay. Sa gitna ng kahirapan, may anak na handang magsakripisyo. Handang iwan ang tahanan para lang makamit ang pangarap, hindi para sa sarili, kundi para sa mga mahal niya sa buhay. Isang kwento ng pag-ibig, pag-asa at tapang ng isang anak. Ito ang kwento ni Elmer, Bit-Bit ang Pamilya. Sa isang baryong malayo sa syudad, kung saan ang tanging tunog tuwing umaga ay ang tilaok ng manok at huni ng mga ibon, nakatira ang pamilya ni Elmer, isang simpleng tahanan, yari sa kahoy at pawid, na nakatayo sa gitna ng malawak na palayan. Kapag tumatama ang unang sinag ng araw, kumikislap ang mga dahon ng palay na para bang ginto. Ngunit sa likod ng ganda ng tanawin, naroon ang mga kwento ng pagsisikap, sakripisyo at pangarap. Si Elmer ang panganay sa 4 na magkakapatid. 22 pa lang siya, ngunit sa mga kamay niyang may kalyo at balat, mababakas ang bigat ng mga taon ng pagtulong sa bukid. Hindi siya nakatapos ng kolehiyo. Pagkatapos ng high school, pinili niyang tumulong agad sa kanyang ama. "Tay, ako na po sa bukid bukas. Magpahinga na lang kayo," madalas niyang sabihin. Ngunit lagi siyang tinatanggihan ni Mang Cesar, ang kanyang ama. "Hindi pwede, anak. Baka isipin mong kaya mo lahat. Ang hirap. Di yan basta trabaho lang. Laban yan sa araw-araw." Tahimik lang si Elmer, ngunit sa puso niya, gusto niyang ipsan ang pagod ng magulang niya. Si Mang Cesar, 52 taong gulang, isang magsasaka mula pagkabinata. Maagang natutong magbungkal ng lupa, mag-araro at magtanim ng palay. Hindi siya pala salita, pero sa bawat kibot ng kanyang katawan, mababakas ang dedikasyon at pagmamahal sa pamilya. Si Aling Nena naman, 48, isang tindera ng kakanin sa palengke. Araw-araw, gumigising ng 3:00 ng umaga para magluto ng puto, kutsinta at suman. Siya ang ilaw ng tahanan, tahimik, mapagpasensya at puno ng dasal. Kahit pagod, lagi siyang may ngiti sa tuwing uuwi ang mga anak mula eskwela o bukid. May 3 pang kapatid si Elmer. Si Rico, 18, malakas, maabilidad, pero napilitang huminto sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. Madalas siyang magbiro para gumaan ang bigat ng araw. "Kuya, kapag yumamang ka, bibilhan mo ko ng motor ha, para sabay tayong bumisita kay Crush." Sabay tawa. Pero alam nilang biro lang iyon na may halong pangarap. Si Mira, 14, tahimik pero matalino. Siya ang pag-asa ng pamilya sa pag-aaral. Mahilig magbasa ng lumang libro at mangarap maging guro. At ang bunso, si Lenlen, 7 taong gulang. Masayahin, madaldal at ang paborito ng lahat. Sa kanya nararamdaman ni Elmer ang rason kung bakit siya patuloy na nagsisikap. Kapag nakikita niya itong masigla, parang nakikita niya rin ang pag-asa. Bawat araw sa kanilang buhay ay pare-pareho, pero hindi kailanman madali. Gigising sila bago sumikat ang araw. Si Aling Nena abala sa kusina. "Elmer, gising na anak. Malapit nang mag-4:00. Tulungan mo akong magbuhat ng bilao mamaya," sabi ni Inay, habang inaayos ang kalan na gawa sa uling. "Opo, Nay," sagot ni Elmer, sabay tulak ng lumang pinto. Humigop siya ng mainit na hangin, amoy lupa, amoy umaga, amoy probinsya. Habang si Inay ay nagbabalot ng kakanin, si Elmer naman ay naghahanda ng gamit para sa bukid. Si Tatay, gising na rin, nag-aayos ng kalabaw na gagamitin sa pag-aararo. "Anak, paikuha nga yung lubid dyan sa may sako," sabi ni Tatay. "Sige po, Tay." Habang inaabot niya ito, napansin niya ang kamay ng ama, puno ng kalyo, basag ang kuko, at may mga hiwa. Napahinto siya sandali. "Tay, bakit?" tanong ng ama. "Wala po, sabi ko lang ang sipag niyo talaga." Ngumiti si Mang Cesar. "Hindi sipag to, anak. Responsibilidad. Pag may pamilya ka, kailangan mong lumaban kahit pagod ka na." Tumango si Elmer. Sa loob-loob niya, iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang lumuwas balang araw. Hindi dahil gusto niyang iwan ang baryo, kundi dahil gusto niyang bumalik, dala ang pagmabago. Pagkatapos ng buong araw sa bukid,
Uuwi silang pagod, pero sabay-sabay pa rin kumakain. Sa hapag, may munggo, tuyo at kanin. Kuya, ilan pa lang naanin niyo kanina? Tanong ni Rico. Kaunti lang. Pero okay na yon. Baka sa susunod, mas marami pa. Pag ako nakahanap ng trabaho, tutulungan ko rin si tatay, sabi ni Rico. Gusto ko ring tulungan si inay, sigaw ni Lenlen. Sabay tawa nilang lahat. Sa mga sandaling iyon, kahit walang karangyaan, may halakhak, may kwento, may pag-asa. Pagkatapos kumain, sabay-sabay silang nagdarasal. Panginoon, salamat po sa araw na to. Bigyan niyo po kami ng laas. Tulungan niyo po si tatay at inay sa bukid at palengke. Gabayan niyo po kami sa bawat araw. At sa katahimikan ng gabi, madalas titingala si Elmer sa langit, tititigan ng mga bituin at bulong sa sarili. Balang araw, hindi na nila kailangang maghirap. Sa puso niya, unti-unti nang sumisibol ang desisyon, isang matinding hangarin na baguhin ang kapalaran ng pamilya. Ngunit alam niyang sa bawat pangarap, may kapalit, ang aglayo sa tahanan. Tahimik ang buong baryo ng gabing yon. Tila pati ang mga kuliglig ay nakikiramdam. Sa labas ng bahay kubo, nakaupo si Elmer, nakatingin sa mga bituin. Sa kanyang kandungan, hawak niya ang lumang sombrerong iniwan sa kanya ni tatay. Hangin lang ang maririnig. Pero sa loob ng kanyang isipan, ingay ng mga tanong. Kaya ko ba to? Paano kung mabigo ako? Paano kung di ko na sila makita agad? Sa bawat hinga niya, ramdam niya ang bigat ng desisyong unti-unting tumitibay sa kanyang puso. Ang lumuwas ng Maynila, magtrabaho at magpadala ng pera para matulungan ang pamilya. Lumapit si Mang Cesar. Dala ang maliit na lamparang de gasolina. Elmer, tawag niya. Mahina pero malinaw. Tay, sagot ng binata, hindi tumitingin. Umupo si Mang Cesar sa tabi niya. Sabay tanaw din sa langit. Ilang saglit silang parehong tahimik. Sa pagitan nila, naroon ang bigat ng hindi pa nasasabi. Hanggang sa si Elmer ang unang nagsalita. Tay, naisip ko pong lumuwas. Subukan kong maghanap ng trabaho sa Maynila. Hindi agad sumagot ang ama. Nakatingin lang siya sa anak. Sa kanyang mga mata, halatang nasaktan siya pero may halong pag-unawa. Matagal mo na bang iniisip yan, anak? Opo, matagal na. Gusto kong makatulong sa inyo ni nanay. Kay Rico, kay Mira, kay Lenlen. Hindi na po ako bata. Gusto kong magbigay ng pagbabago. Huminga ng malalim si Mang Cesar, sabay patong ng kamay sa balikat ni Elmer. Anak, alam kong gusto mong tumulong. Pero tandaan mo, hindi madali ang buhay sa Maynila. Iba doon. Walang kakilala, walang sandalan. Kung dito kahit mahirap, kasama mo pamilya. Doon, mag-isa ka. Tumingin si Elmer sa ama. May luha sa gilid ng kanyang mata. Tay, kaya ko po. Di ako aatras. Pangarap ko pong makita si nanay na di na nagtitinda araw-araw. Si Mira makapagtapos. Si Rico makabalik sa pag-aaral. Si Lenlen, gusto kong bigyan ng magandang kinabukasan. Ngumiti si Mang Cesar, pero ramdam ang sakit. Alam mo anak, mahirap sa isang ama ang makitang umaalis ang anak niya. Pero mas mahirap pag hindi siya lumalaban para sa kinabukasan niya. Hinaplos niya ang buhok ni Elmer. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Basta mangako ka. Ano po yun, tay? Na kahit gaano kahirap, huwag mong kakalimutan kung saan ka galing. Huwag mong kalimutan kung sino ka. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan ang pamilya mo. Doon tuluyang pumatak ang luha ni Elmer. Hindi po tay, hindi ko kayo kakalimutan. Bitbit ko po kayo, palagi. At sa gabing iyon, sa ilalim ng bituin sabay silang tumingala. Mag-ama na parehong takot at umaasa, pareho na nanalig na may magandang kahihinatnan ang desisyong iyon. Anak, alam kong may pangarap ka. Pero handa ka ba? Opo nay, handa na po ako. Pumatak ang luha ni Aling Nena. Hinawakan niya ang mukha ng anak niya. Ang hirap pala no? Akala ko paglaki mo, lagi ka lang nandito. Tinutulungan si tatay mo. Kasama natin sa hapag. Pero ngayon, aalis ka na.
Hindi na nakasagot si Elmer. Yumakap siya sa ina. Nay, babalik din po ako. Pagbalik ko, may dala na po akong pagbabago. Hindi ko kayo pababayaan. Hinaplos ni Aling Nena ang buhok ni Elmer. Humihikbi. Basta anak, tandaan mo, hindi pera ang magpapatatag sa'yo. Puso, dasal, paggalang. Huwag kang magpalamon ng mundo. Marami kang makikitang tukso, sakit, pero kung kakapitan mo si Lord, hindi ka mawawala. Opo, Nay, pangako. Sa likod nila, nakasilip si Mira, si Rico, at si Lenlen. Tahimik pero nakikinig. Lumapit si Rico, sabay sabi, Kuya, ako na muna bahala dito sa bukid ha. Huwag ka mag-alala. Si Mira naman umiiyak na rin. Kuya, mag-aaral ako ng mabuti para di masayang pagod mo. At si Lenlen yumatap sa binti ng kuya niya. Kuya, huwag ka po magtagal. Miss agad kita. Hinigpitan ni Elmer ang yakap. Bitbit ko kayong lahat. Palagi. Sumapit ang araw ng pag-alis. Maagang maaga pa lang, gising na ang lahat. Sa lamas ng bahay, may maliit na sako si Elmer, backpack at baon ng kanyang nanay. 3 balot ng kanin at tinapa. Tahimik silang lahat. Tila bawat segundo ay mabigat. Anak, sabi ni Mang Cesar, handa ka na ba? Opo, tay. Sige, magdasal muna tayo. Sabay-sabay silang yumuko. Si Aling Nena ang nanguna. Panginoon, gabayan niyo po si Elmer. Bigyan niyo siya ng lakas at tapang. Ilayo sa masama. Ibalik niyo siya sa amin ng ligtas. Amen. Pagkatapos magdasal, isa-isang lumapit ang pamilya. Yakap ng ina, mahigpit. Bit-bit ang bag, bit-bit ang dasal, bit-bit ang pamilya. At sa bawat hakbang niya palayo, nagsisimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Puno ng pagsubok, pero puno rin ng pangarap. Maaga pa lang, madilim pa ang langit. Naroon na si Elmer sa lumang bus terminal sa bayan. Sa kamay niya, ang bag na puno ng gamit at baon ng ina. 3 balot ng kanin, tinapa at dasal. Sa bulsa niya, may kapiranggot na pera, sapat lang sa pamasahe at kaunting baon. Tahimik siyang nakaupo sa loob ng bus. Nakatingin sa bintana habang unti-unting umaandar ang sasakyan. Sa bawat kadyot ng makina, parang hinahatak din ang puso niya. Palayo sa tahanan, palapit sa pangarap. Habang papalayo sila, napatingin siya sa labas. Ang mga palayan na dati niyang nilalakad, ngayon ay unti-unting lumiliit sa paningin. Parang bawat metro, may bahagi ng sarili niyang naiiwan. Sa isip niya, bumabalik ang mga mukha ng pamilya, ang ngiti ni tatay habang tinatapik siya sa balikat. Ang yakap ni nanay na puno ng dasal. Ang luha ni Mira, ang pangakong tulong ni Rico, at ang mahinang iyak ni Lenlen. Napapikit siya, sabay bulong sa sarili. Kaya ko to, para sa kanila to. Habang umaandar ang bus, may mga pasahero ring abala. May estudyanteng natutulog, may matandang tahimik, at may batang nakatingin sa kanya, nakangiti. Napangiti rin siya. Ganito pala yung pakiramdam. Aalis sa bayan, hindi alam ang naghihintay. Nang tumigil ang bus sa unang hintuan, bumaba ang ilan. Naiwan si Elmer, hawak ang bag, nakatanaw sa dulo ng kalsada. Sana pagdating ko, may maganda akong simula. At sa bawat kilometro ng paglalakbay, isang panibagong dasal ang bumubulong sa kanyang puso. Bandang hapon, narating ni Elmer ang Maynila. Pagbaba pa lang sa terminal, sinalubong siya ng ingay ng lungsod. Busina ng sasakyan, sigaw ng mga tinderang nag-aalok, at amoy ng usok ng tambutso. Iba ang hangin dito. Mabigat, maingay, pero puno ng galaw. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elmer ang pagkaiba ng probinsya sa syudad. Dito, walang kakilala. Walang tatawag sa kanya ng anak. Walang tatapik ng anak, pahinga ka muna. Dito, kailangan niyang lumaban. Mag-isa, nilabas niya ang papel na binigay ng kakilala ni tatay, pangalan ng isang kumpare sa Tondo na pwede raw niyang matuluyan pansamantala. Habang naglalakad, bitbit ang bag, pinagmamasdan niya ang paligid, mga gusaling mataas, mga taong nagmamadali, mga batang naglalaro sa kalsada kahit maalikabok. Sa isip niya,
Ganito pala dito, parang hindi natutulog ang mundo. Nakarating siya sa maliit na karinderya. Doon niya nakita ang kumpare ng kanyang ama, si Mang Tonyo, isang matandang lalaki na may tindahan ng lutong ulam. Ikaw si Elmer? Anak ni Cesar? Opo, ako po yung pinadala niya. Baka po pwedeng dito muna ako habang naghahanap ng trabaho. Aba syempre, anak ka ng kaibigan ko. Sige, doon ka muna sa maliit na kwarto sa likod. Wala nga lang masyadong maayos ha. Ayos lang po, salamat po talaga. Sa unang gabi niya sa Maynila, pumiga siya sa lumang kutson. Walang unan, walang kumot. Pero bago siya pumikit, tiningnan niya ang bag niya, sabay bulong. Okay lang, sa ngayon mahirap, pero balam araw, may mababago rin. Madaling araw, nagising si Elmer, hindi dahil sa alarma, kundi sa ingay ng mga jeep, busina, at mga sigaw ng nagbebenta ng pandesal. Iba ang tunog ng syudad. Walang tahimik na gabi, walang huni ng kuliglig, walang amoy ng palay. Ang meron lang, usok, liwanag ng poste at ingay ng mga taong nagmamadali kahit 10 oras. Umupo siya sa kama, hinaplos ang bag at inilabas ang larawan ng kanyang pamilya. Ang larawang kinuhanan nila sa harap ng bahay kubo, 1 linggo bago siya umalis. Mumiti siya, sabay sabi, "Kaya ko to, para sa inyo to." Lumabas siya ng karinderya at tumulong kay Mang Tonyo. "Bata, marunong ka bang maghugas ng pinggan?" "Opo." "Sige, dito ka muna tumulong. Hindi man kalakihan, may pagkain ka na araw-araw. Salamat po." At doon nagsimula ang unang hakbang ni Elmer sa Maynila. Hindi pa siya nagtatrabaho sa opisina. Hindi pa siya nakakapagpadala ng pera. Pero sa bawat patak ng pawis at sa bawat galaw ng kamay, alam niyang unti-unti niyang binubuo ang pangarap. Sa loob ng isip niya, paulit-ulit lang ang isang pangungusap. Basta't hindi ako susuko, makakauwi rin akong may dalang pagmabago. At sa likod ng bawat pagod, bit-bit pa rin niyang dasal, pag-asa at ang pinakamahalaga sa lahat, ang pamilya. Happy. Ilang araw nang naninirahan si Elmer sa likod ng karinderya ni Mang Tonyo. Araw-araw, maaga siyang gumigising para tumulong. Naghuhugas ng pinggan, nag-aayos ng mesa, at minsan, nag-aalok ng ulam sa mga customer. Wala mang sahod, may pagkain siya araw-araw, at higit sa lahat, may pagkakataon siyang matuto. Isang umaga habang nagwawali siya sa labas, may lumapit na lalaki. Si Kuya Ben, isa sa mga suki ng karinderya. "Bata, gusto mo ba ng trabaho? Construction site lang. Kailangan ng helper. Hindi kalakihan ang bayad, pero arawan." Napangiti si Elmer, sabay sagot, "Opo kuya, kahit anong trabaho po, basta marangal." At doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay bilang isang construction helper sa Maynila. Pagdating ni Elmer sa site, sinalubong siya ng init ng araw at amoy ng simento. Lahat ng tao abala. May naghahalo ng buhangin, may nagbubuhat ng hollow blocks, may sumisigaw ng utos. Nakatayo lang siya saglit, pinagmamasdan ng paligid, parang ibang mundo. "Oh, bagong tao, anong pamalan mo?" sigaw ng foreman. "Elmer po." "Sige Elmer, dito ka sa team ni Ben. Magbuhat ka muna ng buhangin. Tapos wag kang tatanga-tanga ha." Agad siyang kumilos. Kahit mabigat, kinaya niya. Bawat buhat, bawat patak ng pawis, para sa pamilya. Walang reklamo kahit masakit ang likod. Sa isip niya, ganito pala, dito pala nagsisimula ang pangarap. Nang dumating ang tanghalian, binuksan niya ang baon. Kanin na galing sa karinderya, ulam na tinapa. Habang kumakain, tumingin siya sa iba. May mga nagkukwentuhan, may mga tumatawa, pero siya, tahimik lang, tahimik, pero puno ng dasal. "Lord, gabayan mo ako. Sana kayanin ko." Sa ikatlong araw, habang nagbubuhat siya ng mabigat na sako ng semento, nadulas siya. Nabitawan niya ang sako, bumagsak at muntik matamaan ng kasamahan. "Ano ba yan? Hindi ka pa marunong?" sigaw ng foreman. "Pasensya na po, nadulas lang po ako." "Pasensya? Kung natamaan yung tao, disgrasya na yon. Umuwi ka muna bata. Ayoko ng palpak dito." Tahimik si Elmer.
Hindi siya sumagot. Pinulot niya ang sako, inayos ang paligid, at tahimik na umalis. Habang naglalakad pa uwi, nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa galit, kundi sa lungkot. Ganito pala to, hindi lahat ng kabutihan sapat. Minsan kailangan mo lang tanggapin na bago ka pa lang. Pagdating sa karinderya, hindi siya kumain. Umupo siya sa gilid ng kama, kinuha ang larawan ng pamilya at tumiting. Ang mga ngiti ng mga kapatid, ang mga mata ng ina, doon siya humugot ng lakas. Hindi ako susuko. Bukas, babalik ako. Kailangan king matuto. Kinabukasan, bumalik si Elmer sa site. Tahimik, bitbit ang faba, pero dala ang tapang. "Oh, bumalik ka pa," sabi ng foreman. "Opo, gusto ko lang pong bumawi. Di ko po sinasadyang madulas kahapon." Sige, huling pagkakataon ha? At mula noon, mas lalo siyang nagsikap. Hindi na siya nagmadali. Mas maingat na sa bawat galaw. Bawat utos sinusunod niya agad. Bawat trabaho, tinatapos niya ng maayos. Ilang linggo ang lumipas at unti-unti napansin siya ng mga kasamahan. "Ayos tong bata na to di reklamo, tahimik pero sipag." Oo nga, parang may pinaghuhugutan. Sa isip ni Elmer, totoo, may pinaghuhugutan siya. Ang mupa ng kanyang pamilya, ang mga pangarap na nakasabit sa kanilang maliit na bahay kubo. At sa bawat pag-uwi niya, pagod man ang katawan, may ngiti sa labi. Dahil alam niyang bawat araw na lumilipas, isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. Isang gabi, habang kumakain sa karinderya, nilapitan siya ni Mang Tonyo. "Elmer, nakita ko kung gaano ka kasipag. Gusto mo bang dito ka na ring tumulong tuwing gabi? May dagdag kita ka pa?" "Talaga po, Mang Tonyo?" "Oo, basta wag mong pababayaan ang trabaho mo sa site." "Salamat po, malaking tulong po yan." Ngumiti si Elmer. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang unti-unti nagbubunga na ang kanyang pagsisikap. Hindi man kalakihan ng kita, pero sapat para makapag-ipon. Sapat para makapagpadala ng kaunting tulong sa pamilya. Habang nakatingin sa langit, bulong niya, "Salamat Lord, dili ko man makita sila karon, pero kabalo ko nga uban ra gihapon sila nako. Itbit gihapon nako sila." Sa ilalim ng ilaw ng poste, sa gitna ng ingay ng Maynila, tahimik siyang bumiti, isang ngiting puno ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Araw-araw, gumigising si Elmer ng maaga. Nagtatrabaho sa construction sa umaga, tumutulong sa karinderya sa gabi. Pagod man ang katawan, buo ang puso. At sa wakas, nakapag-ipon siya ng kaunting halaga para maipadala sa pamilya. Isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng higaan, kinuha niya ang papel at balpen. Sa ilalim ng mahinang ilaw, nagsimulang magsulat si Elmer ng liham. "Mahal kong tatay, nanay, Rico, Mira at Lenlen. Kumusta po kayo? Sana ay maayos lang kayo dyan. Ako po rito ay mabuti. Mahirap man, kinakaya ko para sa inyo. Tay, palagi ko pong iniisip ang mga payo ninyo. Sabi nyo, kahit anong hirap, wag susuko. Kaya hindi ako sumusuko. May kaunting ipon po ako. Ipapadala ko ito sa inyo. Pambili man lang ng bigas o gamit sa bahay. Mahal ko po kayong lahat. Kahit malayo ako, kayo ang laman ng puso ko araw-araw. Elmer." Kinabukasan, habang naguhugas siya ng pinggan sa karinderya, may lalaking dumating. Pawis, pagod at may dalang sobre. "Ikaw ba si Elmer?" "Opo, ako po." "May sulat ka galing sa inyo." Pag-abot ng lalaki ng sulat, agad naramdaman ni Elmer ang kaba. Iba ang pakiramdam niya. Iba ang itsura ng sobre. May mga luha ang marka at bahagyang napunit sa gilid. Dahan-dahan niyang binuksan. Habang binabasa, unti-unting nanginig ang kanyang mga kamay. At bago pa siya matapos, bumagsak ang luha sa pisngi niya. "Anak, si tatay mo, wala na. Inatake siya habang nasa bukid. Pasensya na anak, hindi na siya nakahintay." Parang biglang huminto ang mundo. Nawala ang ingay ng paligid. Ang lahat ng naririnig niya ay tibok ng sariling puso. Binitiwan niya ang sulat, napaluhod at tuluyang umiyak. "Ay, bakit ngayon pa? Hindi pa po ako nakakapagpasalamat. Hindi pa po ako nakakauwi." Lumapit si Mang Tonyo. Tahimik lang na tinapik ang balikat niya.
Walang salitang makakapawi sa sakit. Walang kahit anong lakas na makakatapat sa bigat ng pagkawala. Pero sa gitna ng luha, narinig niya sa isip ang tinig ng ama. Anak, kahit mahirap, huwag kang susuko. Lahat ng sakripisyo may dahilan. Pinahid ni Elmer ang luha. Sabay bulong. Tay, hindi ako titigil kahit wala ka na. Isusulong ko pa rin lahat ng pinangarap mo para sa atin. Gabing iyon, nakaupo siya sa labas ng karinderya. Hawak ang lumang larawan ng pamilya. Tumingala siya sa langit, tila hinahanap ang bituin kung nasaan na ang kanyang ama. Tay, salamat sa lahat. Sa bawat pawis, sa bawat pagod mo, ako ang magpapatuloy. Hindi man kita nakita bago ka umalis, pero dala ko ang pagmamahal mo. Mula sa gabing iyon, naging mas matatag si Elmer. Bawat hakbang niya, bawat araw na pinipilit niyang bumangon, ay alay sa amang nagmahal at nagsakripisyo hanggang sa huli. Makalipas ang ilang buwan, natapos ni Elmer ang kanyang kontrata. Nakapag-ipon siya ng sapat, hindi para magpasikat, kundi para makauwi, para magpasalamat. Habang nasa bus pa uwi, tinitingnan niya ang mga tanawing minsan na niyang nilisan. Ang mga palayan, ang bundok, ang daan patungo sa bahay kubo. Ngayon, hindi na siya umaalis, siya'y bumabalik. Tahimik lang siya, nakatingin sa bintana. Sa puso niya, may lungkot, pero may kapayapaan. Tay, uuwi na ako. Salamat sa lahat ng itinuro mo. Lahat ng ito, para sa inyo. Pagbaba ng bus, sinalubong siya ng hangin ng probinsya. Presko, tahimik, pamilyar. Habang papalapit sa bahay kubo, nakita niya ang kanyang ina sa may pintuan. Pagkakita sa kanya, agad itong napaiyak at niyafap siya ng mahigpit. Anak, salamat at nakauwi ka. Nay, sorry po kung hindi ko agad nalaman. Salamat po sa paghihintay. Lumatit si Rico, Mira at Lenlen. Yakap, iyak at ngiti ang bumalot sa paligid. Sa gitna nila, naroon ang larawan ni tatay nakalagay sa maliit na altar. Lumuhod si Elmer sa harap ng larawan. Tay, nakauwi na ako. Hindi mo man ako nakita noon, pero lahat ng ginawa ko para sa inyo. Tahimik siyang umiiyak, sabay pinahid ang luha ng ngiti. Mumiti rin ang ina. Anak, masaya ang tatay mo ngayon. Natupad mo ang pangako mo. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Walang marangyang pagkain, pero puno ng pagmamahal. Walang kayamanan, pero may pusong buo. Habang nakatingin sa mga kapatid, sabi ni Elmer, hindi kailangan ng malaking bahay o kayamanan para maging masaya. Ang mahalaga, buo ang pamilya at marunong magpasalamat sa hirap ng buhay. Tumingin siya sa langit, sabay bulong. Salamat Lord. Sa bawat luha, may dahilan. Sa bawat sakripisyo, may kapalit. At sa bawat paglayo, may pag-uwi. At doon natapos ang kwento, hindi sa dulo ng lungkot, kundi sa simula ng panibagong pag-asa. Mumiti si Elmer, niyakap ang pamilya, at sabay silang tumingin sa langit. Sa pagitan ng mga bituin, ramdam pa rin nila ang presensya ni tatay. Makalipas ang ilang buwan, natapos ni Elmer ang kanyang kontrata. Nakapag-ipon siya ng sapat, hindi para magpasikat kundi para makauwi, para magpasalamat. Habang nasa bus pa uwi, tinitingnan niya ang mga tanawing minsan na niyang nilisan. Ang mga palayan, ang bundok, ang daan patungo sa bahay kubo. Ngayon, hindi na siya umaalis, siya'y bumabalik. Tahimik lang siya nakatingin sa bintana. Sa puso niya may lungkot pero may kapayapaan. Tay, uuwi na ako. Salamat sa lahat ng itinuro mo. Lahat ng ito para sa inyo. Pagbaba ng bus, sinalubong siya ng hangin ng probinsya. Presko, tahimik, pamilyar. Habang papalapit sa bahay kubo, nakita niya ang kanyang ina sa may pintuan. Pagkakita sa kanya, agad itong napaiyak at niyakap siya ng mahigpit. Anak, salamat at nakauwi ka. Nay, sorry po kung hindi ko agad nalaman. Salamat po sa paghihintay. Lumapit si Rico, Mira at Lenlen. Yaap, iyak at ngiti ang bumalot sa paligid. Sa gitna nila, naroon ang larawan ni tatay, nakalagay sa maliit na altar. Lumuhod si Elmer sa harap ng larawan. Tay, nakauwi na ako. Hindi mo man ako nakita noon, pero lahat ng ginawa ko para sa inyo. Tahimik siyang umiiyak, sabay pinahid ang luha ng ngiti. Ngumiti rin ang ina. Anak,
Masaya ang tatay mo ngayon, natupad mo ang pangako mo. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Walang marangyang pagkain pero puno ng pagmamahal. Walang kayamanan pero may pusong buo. Habang nakatingin sa mga kapatid, sabi ni Elmer, hindi kailangan ng malaking bahay o kayamanan para maging masaya. Ang mahalaga, buo ang pamilya at marunong magpasalamat sa hirap ng buhay. Tumingin siya sa langit, sabay bulong, "Salamat Lord. Sa bawat luha, may dahilan. Sa bawat sakripisyo, may kapalit. At sa bawat aglayo, may pag-uwi." Pagkatapos ng ilang linggo, kinausap siya ng kanyang ina. "Anak, baka gusto mong bumalik sa Maynila. Sayang ang lakas mo. Mas maganda kung makakahanap ka ng mas matatag na trabaho." Napaisip si Elmer, alam niyang hindi siya pwedeng tumigil. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ng buong pamilya. "Opo, Nay, babalik ako. Pero sa pagbalik ko, hindi na ako basta trabahador lang. Babalik ako dala ang pangarap niyo ni tatay." Kinabukasan, uling bumiyahe si Elmer pabalik ng Maynila. Dala niya ang alaala ng ama, ang pag-ibig ng ina, at ang pangarap ng pamilya. Pagdating sa Maynila, binalikan niya ang dating construction site. Pagkakita sa kanya ng kanyang dating boss, napangiti ito. "Elmer, akala ko di ka na babalik." "Sir, bumalik po ako kasi gusto kong magtagumpay. Gusto kong matuto pa." Nakita ng boss ang determinasyon sa mga mata ni Elmer. Hindi ito nakapagtataka nang inalok siya ng bagong posisyon bilang foreman. Hindi naging madali ang pag-ahon. Bawat araw, pinatunayan ni Elmer na kaya niyang magtaguyod hindi lang ng gusali, kundi ng kinabukasan nila. Hanggang sa isang araw, tinawag siya sa opisina. "Elmer, may bago kaming project. Gusto kitang isama bilang assistant supervisor. Malaki ang tiwala ko sa'yo." Nang marinig iyon, napaiyak siya sa tuwa. "Maraming salamat po sir, hindi ko po ito kakalimutan." Simula noon, tuloy-tuloy na ang pag-angat ni Elmer. Nakapagpadala siya ng mas malaking pera sa pamilya, nakapagpaayos ng bahay, at nakapag-aral muli ang mga kapatid niya. Makalipas ang ilang taon, hindi na bahay kubo ang tirahan nila. May bago na silang bahay. Simple pero matibay. Bunga ng pawis, luha at panalangin. Ang kanyang ina ay masaya na. Nakangiti araw-araw. Si Rico ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Si Mira ay may sariling maliit na negosyo. At si Lenlen tuloy ang pag-aaral, pangarap maging guro. At si Elmer, hindi na lang siya manggagawa. Isa na siyang supervisor sa isang kilalang construction firm. Tuwing umuuwi siya sa probinsya, dala niya hindi lang pera, kundi pag-asa. Pag-asa na kahit gaano kahirap ang simula, basta may tiyaga, may dulo ring masaya. "Tay," bulong niya tuwing gabi, "nakaahon na kami. Natupad ko na ang pinangarap nyo." Isang umaga, maaga siyang gumising. Bit-bit ang mga bulaklak, tinungo niya ang sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ama. Tahimik ang paligid, tanging hangin lang ang naririnig, kasabay ng tibok ng pusong puno ng pasasalamat. Paglapit niya sa puntod, napaluhod siya at marahang nilinis ang lapida. "Tay, andito na ako. Hindi ko kayo nakasama sa tagumpay ko, pero alam kong kasama ko kayo sa bawat hakbang." Tahimik siyang nakatingin sa puntod habang pinipigil ang luha. "Naalala niyo po ba, Tay? Nung lagi niyong sinasabi, 'Anak, balang araw aangat din tayo.' Ayan, Tay. Nakaahon na po kami. Si Nay, masaya na. Si Rico, tapos na sa kolehiyo. Si Mira, may negosyo. Si Lenlen, tuloy ang pag-aaral. Lahat ng yon dahil sa mga sakripisyo niyo." Huminga siya ng malalim. "Tay, hindi ko man kayo makausap ng harapan. Ramdam ko po kayo. Ramdam ko po ang gabay niyo araw-araw. Salamat po sa lahat, sa paghubog sa akin, sa pagturo ng sipag, at sa paniniwala na kahit mahirap tayo, may pag-asa." Inilapag niya ang bulaklak sa puntod, tumingin sa langit, mumiti, at nagsalita. "Tay, ipagpapatuloy ko pa. Lahat ng natutunan ko sa inyo, ituturo ko rin sa iba. Hindi ko kakalimutan kung saan tayo nagsimula.
At kahit gaano kalayo ang marating ko, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako lumaban. Tahimik siyang umalis, may ngiti sa labi at kapayapaan sa puso. Ang araw ay sumikat, tila ba sinasabing, "Anak, masaya ako para sa'yo." Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. I-share mo rin para mas marami pang ma-inspire, lalo na yung mga napapagod at nakakalimot kung gaano pahalaga ang pamilya. Tandaan, hindi mo kailangang maging mayaman para maging matagumpay. Ang tunay na tagumpay ay yung nakakauwi ka, bitbit ang pag-asa at pagmamahal ng pamilya. Kuya Bok Stories.